Hi guys, for today's video ay pag-usapan natin yung trending ngayon sa social media na paano mo na-realize na mahirap kayo nung bata ka pa. Ay grabe to. Aking probinsya kami ng Negros, panlima ako sa siyam na magkakapatid. Ang tatay ko ay isang magsasaka, ang mama ko naman ay nasa bahay lang. Dahil marami kaming magkakapatid, siksikan kami pag natutulog. Naranasan namin wala kaming makain kahit nga nasaging or balinghoy wala kaming malaga. Dalas ang ulam namin noon tuyo, asin, mantika, asukal. Dahil matigas yung kanin ng mais ang nilalagay namin, lagyan namin ng mainit na tubig at saka asin para malambot. Sa naman kinayod na niyog nilalagay namin sa kanin at lagyan lang ng asin. Naranasan din namin mangutang kahit sa ang mga tindahan noon dahil wala kaming pagkain, pero hindi kami pinapautang dahil nga wala kaming pambayad. Kung may masaing man kami noon, swerte na, pero madalas kulang sa amin dahil nga marami kaming magkakapatid na maghahati-hati. Noong nag-aaral kami, mangunguha muna kami ng kangkong sa palayan para maibenta namin at para may pambili kami ng papel at pambaon. Kailangan ko pa noon magpaalila or maging utusan ng aking kaklase para lang may pambili ako ng recess kasi pagka may pinabili siya sa akin, babayaran niya ako ng piso o 2 piso. Alas ako noon patago na umiiyak pag recess dahil nakikita ko yung mga kaklase ko na may binibili, may kinakain, tapos ako wala. Tapos pagpapasok kami at uuwi ay nilalakad lang namin dahil nasa kabukiran nga kami nakatira. Saan may anihan sa aming probinsya ay naandoon kami para lang may makain kami kinabukasan. At ng paghihirap naranasan ng tatay namin para sa aming magkakapatid para lang maitaguyod kaming lahat. Kala ko noon wala talaga kaming masayang, sabi ng tatay namin, sige lang magpausok lang kayo ng dapugan kahit wala tayong sasaing. Saan nakakarating ang tatay namin mangungutang para lang may pambili ng pagkain namin. Pani-kanino kami dati nanghihiram ng bigas, asin, bitsin, posporo. Kahit na maliliit na bagay, hirap na hirap kaming bilhin dahil wala kaming pambili. Dahil kubo yung bahay namin noon, nagsisiksikan kami lalong-lalo na pagka umuulan sa gabi, hindi kami nakakatulog. Dahil kahit sa ang sulok ng aming bubong ay tumutulo, kailangan pa namin sahuran ng palanggana para lang hindi kami mabasa. Ngayon isang kahig, isang tuka ang buhay namin noon dahil kinabukasan ay kailangan na ulit ng maghanap buhay ng tatay namin kung saan siya makakahanap ng pambili ng bigas. Kung saan kaya na namin bumili ng isang kabang bigas, saka naman nawala ang tatay namin. Kaya sa'yo tay, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa aming magkakapatid. That's it for today's video. Bye!